Nasaktan ka man ngayon, okay lang yan. Ang mahalaga, may natututunan tayo sa bawat karanasan na darating sa mga buhay natin. Ipagpatuloy mo lang yung buhay mo hanggang sa mahanap mo ang tunay na magmamahal sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hoy, gising. Bangon na dyan. Tara na kumain. Ano ba nangyayari? May tumatapik sa pisngi ko. Kaya lang, ayokong buksan yung mga mata ko kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Napakabigat ng pakiramdam ko. Hilong-hilo. Sobrang sakit ng ulo ko. At parang gusto ko lang mahiga buong maghapon. Wala akong maalala. Basta parang nananaginip ako na nasa ibang lugar ako. Tapos may malaking bahay. Tapos nag-inom daw akong mag-isa. Pero teka, sino ba tong gumigising sa akin? Kanina pa niyang tinatapig ang pisngi ko. Kaya eto, dahan-dahan kong binuksan yung mga mata ko. Kaya lang dahil sa sobrang hilo, hindi ko makita ng maayos ang mukha niya. Umiikot ang paningin ko. Kaya pinikit ko na lang ulit ang mga mata ko. Hala, grabe naman tong caretaker namin. Grabing maglasing. Hindi magising eh. Kung sa bagay, nakarami talaga siya ng alak kagabi. Pababayaan ko na lang muna. Kaya ito, hinayaan ko na lang muna siyang matulog at magpahinga. At eto, kumain na ako ng tanghalian. Tapos, nagtungo na ako sa pool. Maliligo sana ako. Kaya lang, madumi yung pool. Kaya nililinisan ko muna. At halos abutin ako ng dilim sa paglilinis ng swimming pool. Kaya ito, habang nilalagyan ko ng bagong tubig ang pool, nakaupo lang ako sa gilid nito habang nakatingin sa bintana ng silid ko. Tulog pa siguro siya. Baka bukas pa matauhan yun. Pero gigisingin ko ulit siya mamaya para makakain na. Kaya eto, iniinit ko na lang yung niluto ko kanina. At tatawagin ko na yung natutulog para makakain na kami ng sabay. Pre, gising na. Gabi na, kumain muna tayo bago ka matulog ulit. Bigla akong nagising dahil may tumatapik sa pisngi ko. Pagkamulat ko ng mga mata ko, nagulat ako sa isang lalaki sa harapan ko. Kamusta ka? Okay ka na ba? Wika niya. Sino ka?
Wika ako naman. Ako pala yung nakatira dito. Rest house namin to eh. Bago ka lang sigurong caretaker, kaya di mo ako kilala. Natakot ako bigla. Gagi, anong gagawin ko? Baka kapag nalaman niyang pumasok ako dito nang walang paalam, baka ipapulis niya ako. Anong gagawin ko? Naku naman, gaano na ba ako katagal sa lugar na to? Pero teka, sasakyan ko na lang. Kasi baka ipakulong niya ako. Uy, okay ka lang ba? Nasobrahan ka sa alak. Tara na muna at kumain na ng hapunan. Sige. Pasensya ka na sir. Napadami ata ang inom ko kagabi. Wika ako. Kailangan ko magpanggap na kunwari caretaker ako. O siya, tara na. Samahan mo na ako kumain. Nakakalungkot kasi kumain ng mag-isa. Sige. Wika ako. Kaya ito, pumangon na ako at tumayo na ako. Kaya lang pagtayo ko, grabe. Nahihilo pa din ako. Okay ka lang ba? Kaya mo na ba? Sorry sir. Nahihilo pa ako. Halika dito. Umawa ka sa balikat ko. Wika naman niya. Kaya ito, humawak ako sa balikat niya, teto. Inakay niya ako, pababa sa kusina. Ang tanging iniisip ko ngayon, mamaya, pagkatapos makakain, tatakas na ako. Uuwi na ako. Kaya ito, habang nasa hapagkainan, tahimik lang ako. Nakikiramdam ako sa mga mangyayari, tapos iniisip kong mabuti kung paano ako tatakas sa kanya mamaya. Ang tahimik mo naman. Ako pala si Donnie. Anak ako ng may-ari nitong bahay bakasyonan. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Ako si Eman. Nice. Ang cute naman ang pangalan mo. Anyway, mamaya pagkatapos kumain, samahan mo ako maligo sa pool para naman may kausap ako. At saka, hindi mo na ako kailangan na asikasuhin. Kasi mas gusto ko na ako ang nag-aasikaso sa sarili ko at nagluluto ng pagkain ko. Ganun ba? Ang sarap naman itong kaldereta na niluto mo, Sir Donnie. Man, paborito ko kasi ang kaldereta kaya pinag-aralan kong mabuti kung paano magluto ng ganito. Tsaka, huwag mo na akong tawagin na sir. Donnie na lang. Huwag ka nang maging formal. Kasi, ayoko ng ganun. Sige, Donnie. Mukhang mabait si Donnie. Kaya lang, bakit kaya may mga sugat siya sa kamao? Tapos, may konting galos sa muka at may mga pasa. Donnie, okay lang ba na magtanong kung anong nangyari sa'yo? Bakit may mga sugat at pasa ka? Man, sa isang bar sa Maynila, napaaway ako. Hindi naman ako umaatras sa mga ganun. Lumalaban talaga ako. Ganun ba, Tony? Bakit nagkaroon ng gulo?
Dahil sa babae, kaya nagkagulo, Eman. Gusto ko kasi kapag akin, akin lang. May gustong makisawsaw, kaya ayun, binugbog ko. Hala, grabe naman yun, Donnie. Ganun ako, Eman. Huwag kang matatakot sa akin, ha? Kasi kapag mabait ka naman sa akin, hindi naman kita bubugbugin. Ah, pero Donnie, iwasan mo makipag-away, ha? Masama yun. Man, kaya nga dito ako eh. Magpapakabait ako ng konti. Sa totoo lang, magaan ang pakiramdam ko kay Donnie. Mukha siyang mabait, tapos lagi siyang nakangiti. At sobrang pogi niya. Yun lang ang napansin ko. Pero baka huling pagkikita na namin to. Kasi aalis na din ako mamaya. Uuwi na ako. At kailangan na makauwi na ako. At baka hinahanap na ako ni Papa.